Si Mash ay isang ordinaryong bata sa isang mundong puno ng mahika, ngunit dahil hindi siya makagamit ng mahika, pinag-ensayo siya ng kanyang ama sa pagpapalakas at siya ay naging sobrang lakas na kaya niyang talunin ang mga mage gamit ang kanyang purong lakas. Sa mundong ito, ang mga taong walang kapangyarihan ay minamaliit at tinatanggalan ng karapatan at isang araw, habang si Mash ay kumukuha ng kanyang paboritong cream puffs, ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag kay Officer Brad. Nagkasundo sila na papasukin si Mash sa Magic Academy at maging isang Divine Visionary, ang titulo na ibinibigay sa nangungunang estudyante upang patunayan na kahit ang mga walang mahika ay may halaga. Madali niyang nalagpasan ang mga pagsubok upang makapasok sa akademya, gamit ang kanyang nakakamanghang bilis at lakas para magpanggap na may mahika siya. Napunta siya sa Adler Dorm kung saan niya nakilala ang kanyang mga bagong kaibigan sina Finn, Barrett, Lemon at Lance. Upang maging Divine Visionary, kailangan niyang makakolekta ng pinakamaraming coins sa loob ng taon, na ibinibigay bilang gantimpala sa kanilang mga klase at nakalikom si Mash ng 5 silver coins, na naging isang gold coin ng pinagsama-sama. Siya ay naging target ng Langdorm na parang Slytherin, subalit hindi siya nila kayang talunin at madali niyang natalo ang lahat ng mga ito, habang tinatamasa ni Mash ang kanyang cream puffs ay isang kilalang kriminal na nagngangalang Innocent Zero ang nakatakas mula sa bilangguan. Ipinadala niya ang kanyang kasama na si Cell sa akademya upang maghanap ng isang bagay at natuklasan na si Abel ang pinuno ng Langdorm, ay nakikipagtulungan kay Innocent Zero kaso tinalikuran siya ni Cell dahil sa pagiging isang kabiguan. Naligtas ni Mash si Abel at pagkatapos ng isang laban kay Cell, napagtanto ni Cell na si Mash pala ang hinahanap niya subalit nagpa siya siyang umurong muna at sa wakas, napagtanto ng mga kaibigan ni Mash na wala talaga siyang mahika, ngunit nangako silang tutulong sa kanya na itago ang kanyang sikreto. Gayunpaman, may iba pang estudyante na nalaman ang katotohanan at plano niyang ipaalam ito sa lahat. Simula na ng Season 2, makikita na ang Adler Dorm ay nangunguna na sa pinakamaraming coins. Nagawa ng grupo na takutin ang estudyanteng ito para panatilihin ang lihim ni Mash. Nag-aalala pa rin si Finn tungkol dito at biglang lumapit sa kanila ang isa pang estudyante. Tinatanong si Mash kung totoo bang hindi siya marunong gumamit ng mahika. Hindi makapaniwala si Finn na kumalat na ito at nagpanik si Mash, ngunit sinabi niyang marunong siya at mabilis na inalis ni Finn si Mash, ngunit binalaan ng estudyante si Finn na ang pagprotekta sa isang non-magic user ay maglalagay din sa kanya sa panganib at maaari siyang ma-expel. Hinihingi ng batang lalaki ang katotohanan, ngunit matapang na sinagot ni Finn na wala itong pakialam kung sino ang kasama niya, bigla na lang bumagsak sa lupa ang batang lalaki nang lumitaw si Lance. Hindi makapaniwala si Finn na wala ring saysay ang kanyang tapang, at lumitaw din sina Lemon at Barrett kaso mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Barrett. Bumalik sila sa kanilang dorm room at nagdaos ng kasiyahan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa Langdorm. Dahil sa pagkakaroon nila ng pinakamaraming coins, iniisip ni Mash na kailangan na lang nilang maghintay para sa selection ng Divine Visionary, kaso lang nag-aalala pa rin si Finn at napansin na naroon din sina Abel at Razor sa party at natatakot si Finn sa kanila. Gayunpaman inilabas ni Abel ang isang deck ng mga baraha at handa na siyang magsaya at alam niya na hindi niya balak maging kaibigan sila, ngunit naroon lamang siya para ipagdiwang ang paggaling ni Razor. Nagsumpa si Razor na papatayin niya ang sinumang magtangkang talunin si Abel sa isang laro. Pinakalma siya ni Lemon at inalok ng tsaa, ngunit nagyelo si Razor habang nagpapasalamat kay Lemon at ibinunyag ni Abel na walang karanasan si Razor sa pakikitungo sa mga babae. Nang subukan ni Lemon na lumapit sa kanya ay nagsimula siyang magubo ng dugo. Nakita rin na naroon si Love sa party at sinubukan ni Lemon na pakainin si Mash ng cream puff bilang pasasalamat sa kanya. Sinabi ni Mash na kaya niyang kumain mag-isa subalit nahulog ang cream puff, gayunpaman ay huminga ng malalim si Mash at nagawang sipsipin itong pabalik. Nagpatuloy ang party at hindi makapaniwala si Finn na kabahagi siya ng isang nakakatawang grupo. Nakita rin nila ang isang kwago na nagdadala ng liham sa akademya. Nagkaroon ng sandali si Razor kasama si Mash bilang pasasalamat sa pag-invite sa kanya sa party. Binalaan ni Razor si Mash na target siya ni Innocent Zero at ibinunyag niya na ito ang pinakamasamang crime syndicate sa buong rehiyon at naghahanap sila ng mga taong may mataas na magical power sa akademya. Binanggit niya na may koneksyon si Mash sa kung sino man ang hinahanap nila, kaya sigurado siyang babalik sila at ibinunyag ni Razor na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ni Innocent Zero,
artificial na nakamit ni Abel ang kanyang ikatlong magic line. Pero binigyang babala ni Razor si Abel na ang tunay na triple liners ay mas nakakatakot pa. Nakita natin si Finn na kasama si Abel habang sila ay lumabas para bumili ng board game, ngunit nagtataka si Finn kung bakit siya kasama. Sinabi ni Razor na hiniram ni Abel ang kapangyarihan ni Innocent Zero upang makalikha ng isang mundo na kung saan ang mga mabait na tao tulad ng kanyang ina ay maaaring mamuhay ng mapayapa. Nagpasalamat siya kay Mash dahil sa pagpigil kay Abel kaso iniisip niya na maaaring si Mash ang makalikha ng isang mundong mapayapa para sa lahat, kaya umaasa siya dito. Nakita natin ang estudyanteng ito mula kanina na nagtatago upang makahanap ng patunay tungkol kay Mash. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Mash na kausap si Razor at nagtataka siya kung ano ang nangyayari at bumalik si Abel, tinatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Natakot ang batang lalaki nang makita si Abel at mabilis na tumakas. Nagtataka si Lemon kung ano ang pinag-usapan ni na Razor at Mash kaso nanigas na naman si Razor, biglang dumating ang kwago sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana at nagdala ng liham para kay Mash at nagulat sila nang mabasa ito. Kinabukasan, sa Bureau of Magic ay makikita natin si Mash sa isang emergency inquiry tungkol sa pagtago ng kanyang kawalan ng mahika. Binanggit ng opisyal na nilikha ng Diyos ang kanilang magandang mundo at kasama ang himala ng mahika, ngunit ang pag-iral ng mga tao tulad ni Mash ay isang banta sa himalang ito. Tinawag ng lalaki si Mash na isang bug na kailangang harapin, subalit lumitaw ang isa pang lalaki at kinilala siya ng opisyal bilang isang divine visionary na nagngangalang Grant. Nakikita ni Grant ang potensyal kay Mash kaso binanggit niya na sa kanilang mundo, mahalaga ang mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Binanggit niya na ang mga patakaran ay para sa nakararami, kaya sinabi niya kay Mash na kailangan niyang makuha ang suporta ng nakararami at inihagis niya ang isang card kay Mash na naging kandila, at sinabi niyang ang mahika ay lahat-lahat sa kanilang mundo kaya doon ay inutusan niya si Mash na papuyin ang kandila nang hindi ito hinahawakan, at ipakita sa kanila ang isang himala na mas malakas pa sa mahika. Iniisip ng opisyal na nakakatawa ang hamon, ngunit inilabas ni Mash ang kanyang wand at iniisip ng opisyal na binigyan ni Grant si Mash ng isang imposibleng gawain para mapilit siyang sumuko, ngunit napaluhod si Mash at mabilis na kiniskis ang kanyang wand sa lupa. Hindi inaakala ng opisyal na magtatagumpay ito dahil yari sa bato ang sahig, ngunit lumikha si Mash ng malaking apoy at nalagyan ng apoy ang kandila. Napagtanto ni Mash kung ano ang kailangan niyang gawin at idineklara niyang makukuha niya ang suporta ng nakararami. Samantala ay nakita natin ang isang grupo ng mga Divine Visionaries na pinag-uusapan si Mash, iniisip na nakakatawa ito at dapat panatilihin ang mga patakaran ng walang pagbubukod, iniisip ni Mash na tapos na ang pagpupulong subalit bigla siyang inatake ng buhangin. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. At dumating ang grupo ng mga Divine Visionaries at nagtaka ang opisyal kung bakit naruroon ang mga Divine Visionaries. Sinabi ng isang Divine Visionary na si Anna na hindi katanggap-tanggap na hayaan ang mga exception at sinabi niyang kailangang maparusahan ng kamatayan si Mash. Nagulat si Mash sa narinig niya at sinabi ni Anna na ito ay consensus ng lahat ng Divine Visionaries at biglang tumalon ang opisyal pababa sa tabi ni Mash, ngunit lumitaw na siya'y napasok ng madilim na aura at kontrolado na ni Innocent Zero. Ipinahayag nila na si Mash ay pag-aari nila at bilang patunay ng kanilang seryosong hangarin, ipinakita nila ang isang magic parasite na nakakabit sa opisyal at nakita ito ni Grant bilang deklarasyon ng digmaan, at nagulat ang empleyado ng bureau na si Sean sa pagkakakita nito. Nalaman nila na ang parasite ay isang mapanganib na nilalang na gumagamit ng mga tao bilang host nito at kumakain ng kanilang mana. Tumalon si Grant pababa upang harapin ito, ngunit binalaan siya ni Sean na mapanganib ito dahil maaari itong lumipat sa kanya. Handa si Grant na tanggapin ang panganib, ngunit nakita nila si Mash na basta na lang inalis ito at hindi makapaniwala si Grant sa ginawa ni Mash, at biglang tumalon ang parasite papasok sa bibig ni Mash. Hindi makapaniwala si Sean na hindi pinansin ni Mash ang kanyang babala, ngunit niluwa ito ni Mash at nakita nila na nakatali na ang parasite at doon ay nagulat si Sean sa nakita. Nagtataka kung ano ang nangyari at ibinunyag ni Mash na tinali niya ito gamit ang kanyang dila tulad ng pagtali sa isang tangkay ng cherry. Naisip ni Sean na nakakatawa ito at inakala ni Mash na tapos na ang lahat matapos niyang hawakan ang parasite, ngunit sinabi ni Anna na hindi pa sila natatapos at gusto pa rin niyang mapaparusahan ng kamatayan si Mash. Inilibing ni Mash ang kanyang sarili sa lupa at tumangging sumama sa kanila,
kaya't naghanda si Ana na harapin siya at bigla siyang nawala gamit ang kanyang buhangin at lumitaw sa likuran ni Mash, handang umatake gamit ang sand drill kaso pinigilan siya ni Grant na nagsasabing hindi pa niya naririnig ang kanyang opinyon. Sinabi ni Ana na ang mga patakaran ay saklaw sa lahat, kaya hindi mahalaga ang opinyon niya ngunit biglang lumipad palayo si Ana ng tamaan ng isang espada. Nakilala ni Mash ang espada at nakita nila si Headmaster Wahlberg na dumating kasama si Rain, at sinabihan ni Order si Wolf tungkol sa katotohanan na si Mash ay hindi gumagamit ng mahika. Tungkol sa kanyang pagdalo sa Academy, hindi ito mapag-uusapan at walang pangangailangan para sa isang investigasyon, giit niya na dapat silang sumunod sa mga patakaran at siya ay may katwiran sa pagbibigay sa batang ito ng pinakamabigat na parusa. Sa sandaling iyon, ang lalaking may mahabang balbas na si Wahlberg ay tumingin sa langit, umaasang maipagpaliban nila ang hatol kay Mash at may magandang pagkakataon na ang batang ito ay magbibigay sa kanila ng kalamangan laban sa kalaban, kaya hindi nila siya maaaring mawala sa yugtong ito na napakahalaga. Hinihila palayo si Mash mula kay Wahlberg subalit sinabi ng kanyang kaibigan na siya ay isang buhay na alamat, ang tanging nakaharap kay Innocent noong kabataan niya at siya lang din ang nakakuha ng kanyang respeto. Pagkatapos ay kinausap ng lalaki si Wahlberg na naiintindihan niya ang posisyon nito, kaso hindi niya ito matatanggap at hindi makakalusot si Mash sa korte sa dahilan na iyon. Sa sandaling iyon ay tinanggal ni Wahlberg ang kanyang sombrero bilang paggalang sa ibang lalaki at sinabi niya na totoo ang sinabi niya. Hindi man siya makagamit ng mahika subalit mayroon siyang natatanging talento sa pagpanalo ng puso ng mga tao. Matatag siyang naniniwala na ang mga taong tulad niya ang magpapabago sa kanilang pananaw sa malaking mundong ito. At di lang iyon, hanggang ngayon ay harap-harapan nilang hinaharap ang mga hindi makakagamit ng mahika, ngunit hindi niya ito tinatanggap at tutol siya sa kanilang pagtrato dito at gusto niya na pantay ang pagtrato sa pagitan ng mahihirap na tao at ng mga mayayaman, at ang malalakas laban sa mga mahihina. Dagdag pa ni Wahlberg na sila ay tao lamang at sila ay gawa sa alikabok. Sinabi ni Order sa kanya na iginagalang niya ang kanyang posisyon ngunit hindi dapat niya pilitin ang kanyang opinyon sa kahit kanino. Sa sandaling iyon, pumasok si Ren at sinabi sa kanila na sang-ayon siya sa opinyon ng kanyang kasamahan, ngunit napatunayan din ni Mash na karapat-dapat siya sa kanilang tiwala at doon ay naaalala ng lahat ang flashback sa pagitan niya at ni Mash nang tanungin niya ito kung gusto niya ang mga kuneho. Mukhang mabait at humble si Mash noong panahong iyon. Sinabi ng batang may puting buhok sa kanila na naiintindihan niya ang damdamin ni Ren, ngunit hindi dapat makaapekto ang personal na emosyon sa mga patakaran. Sinabi ng ibang batang may mahabang buhok sa kanila na dapat nilang sundin ang mga patakaran at tapusin na itong usapin. Ang usaping ito ay tumagal na ng higit sa nararapat at sa sandaling iyon, pumasok ang kalbong lalaki at sumang-ayon sa kanila na dapat linisin ang mundong ito mula sa mga taong walang mahika. Sa kabila nito, ang taong nagligtas sa buhay niya ay si Mash mismo kaso sa huli ay dapat pa rin nilang sundin ang mga patakaran. Nang marinig ni Order ang salita ng lahat, nagpasya siyang kumilos lamang sa ilalim ng kanilang pangangasiwa at bilang isang tau-tauhan sa harap ni Innocent Zero. Dapat patunayan ni Mash na siya ay sapat na malakas upang harapin si Innocent Zero, at ang patunay ay siya ay magiging kandidato para sa titulo ng isang Sky Monarch ngayong taon subalit kung siya ay mabibigo, siya ay agad nawawasakin. Pumayag si Mash dito at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay at sinabi sa kanila na sapat na ang kanyang kamao upang talunin ang kahit sino. Sinuntok ni Mash ang lupa ng napakalakas at saka sinabi sa lahat ng tao na tatalunan niya si Innocent Zero, ang kasamaan ng mga kasamaan, gamit ang malakas na kamao niya. Pagkatapos ng pangyayari, nakita natin si Innocent Zero na nakaupo sa kanyang selya at naghihintay para sa kanyang laban kay Mash. Kinabukasan ay nakipagkita si Mash sa kanyang mga kaibigan na sina Lance, Dot at Finn kung saan sinabi niya sa kanila ang nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Nagulat sila nang malaman na haharapin niya ang organisasyon ni Innocent Zero na isang napakadelikadong organisasyon kahit na hindi siya makagamit ng mahika. Naalala ni Lance nang harapin niya si Mash, kung saan madali siyang natalo ni Mash kahit na wala itong mahika. Sinabi ni Dot na dapat silang lumabas upang mag-enjoy ng kaunting oras dahil pagkatapos nito ay sasailalim sila sa napakahirap na pagsasanay. Lumabas sila upang mag-enjoy ng kanilang oras at pagkatapos ay nakita natin si Finn na mag-isa sa kalsada. Masaya sa ideya ng paglabas dahil sobrang nag-aalala si Dot kay Mash at mas mabuti na ipagpaliban ng korte ang sentensya kay Mash kaysa sa lungkot na bumabalot kay Dot.
Ngunit hindi niya alam kung anong damit ang isusuot ng kanyang mga kaibigan at sa oras na iyon, nakita natin si Dot na tumatawag kay Finn at nakita niyang nakasuot ito ng napakatibay na armor at nagulat siya nang makita niya ito sa ganoong ayos. Pagkatapos, dumating si Mash at nakita niyang naka-full training clothes ito, kaya sobrang nagalit siya at sinabi niyang hindi pa siya nakalabas kasama ang mga kaibigan kaya hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isuot. Lalo pang nagalit si Finn dahil ayaw niyang makita siya ng iba kasama ang dalawang ito, at pagkatapos ay dumating si Lance at humingi ng paumanhin sa kanila dahil siya ay na-late, nakasuot siya ng napaka-normal na damit kaya sobrang natuwa si Finn dahil hindi niya ginaya ang ginawa ng kanyang mga kaibigan. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Lance na nakasuot ng t-shirt na may larawan ng kanyang kapatid na babae. Talagang kakilakilabot ang grupong ito at pagkatapos ay nagpalit ng damit si Mash at ang kanyang kaibigan at nagsuot ng magagandang damit. Lumabas silang lahat ng magkasama at sinabi ni Dot na may alam siyang laro dito sa lugar, isang napakasikat na laro sa Market Street at dinala niya sila sa lugar ng larong ito. Natuklasan natin na ang larong ito ay tungkol sa maliliit na hayop na mga koala. Nakaupo ang mga ito sa mga kahon at sinubukan ng mga ordinaryong tao na ilagay ang maliit na stick sa ilong nito. Bumahing ang koala sa pamamagitan ng pagkiliti sa ilong at nagre-resulta ito sa pag-spray ng uhog nito sa disc na nakabitin sa pader. Nainganyo si Mash at sinubukan niyang maglaro, sinubukan niyang kilitiin ang hayop ngunit hindi ito bumahing at sinabi ni Dot na mahirap para sa mga baguhan na tamaan ang target. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mash na hayaan siyang subukan ang laro at doon ay sinubukan ito ni Dot. Gusto niyang turuan si Mash kung paano ito laruin dahil kinikiliti niya ang koala. At bumahing ito at naspray ang uhog nito sa mukha ni Mash at sobrang nagalit si Mash at lumapit siya para suntukin si Dot. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo sa kanilang lakad kung saan nais ni Lance na palitan ang kanyang magic wand. Gusto niyang bumili ng bagong magic wand dahil kamakailan lang ay kumalat ang mga chismis na papalapit na ang pagsusulit para sa titulo ng Enlightened dahil sa isyu ni Innocent Zero. Gaganapin ang eksaminasyon ng mas maaga ngayong taon. Ngunit iyon ay pabor sa kanila ayon sa currency glance at siguradong makakakuha sila ng pagkakataon sa pagsusulit kung makapasa sila, at tanging ang huling panayam na lang ang mananatili. Sinabi ni Mash sa kanya na alam niyang hindi siya makagamit ng mahika kaya sinabi ni Lance na ginagawa niya ito para sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay dumating sila sa tindahan kung saan ito ay isang tindahan na nagbebenta ng lahat ng magic wands na hinihiling o iniisip ng sinuman. Pagpasok nila sa tindahang ito, nakita nila na puno ito ng magic wands at pagkatapos ay binati sila ng lalaking ito nang makita niya sila, alam niyang sila ay mga estudyante ng Eastern Academy. Pinagmasdan ni Mash at ng kanyang kaibigang si Dot ang lahat ng magic wands sa harapan nila, gayunpaman nakita natin si Vince na nakatayo sa gitna ng bilog, gusto niyang palitan ang kanyang magic wands kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at ang angkop na isa ay lumapit sa kanya. Hindi naintindihan ni Mash ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Finn sa kanya na ang kanyang kapangyarihang mahika ang tumatawag sa angkop na magic wand para sa kanya. Ang wand ay isang kasangkapan upang ilabas ang kanyang kapangyarihang mahika. Ito ay isang extension ng katawan ng mga gumagamit ng mahika. Sa madaling salita, sinabi ng matandang lalaki na ito ay isang extension ng katawan ng mga gumagamit ng mahika at ang angkop na wand ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong mahika. Binanggit ni Finn na sa tingin niya ay tumaas ang kanyang kapangyarihang mahika, dahil na rin sa kanyang mga semester sa academic at doon ay nagpasalamat siya sa kanyang wand. Tumugon ang matandang lalaki na dahil dito ay dapat sukatin ni Finn ang kanyang mahika paminsan-minsan, sinubukan din ni Lance gamitin ang kanyang mahika upang pumili ng angkop na wand, pinayuhan siya ng matandang lalaki na mas mabuti pumili ng wand na angkop sa iyong kasalukuyang kalikasan. Pagkatapos ay nakita natin na lumapit ang wand kay Lance at sinabi ng matandang lalaki, ito ay kamangha-mangha para sa mga double liner, ang kasangkapang ito ay walang katulad at lumapit ang matandang lalaki kay Mash at tinanong siya, kung hindi ba niya susukatin ang kanyang mahika. Iniisip ni Finn sa kanyang sarili na kulang si Mash sa kapangyarihang mahika kaya walang makikipag-ugnayan sa kanya, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Mash ng oo at susukatin niya ito. Sinubukan ni Mash sukatin ito ngunit nahulog ang wand sa lupa at napatanong kung anong wand ito. Sumagot ang matandang lalaki na ang wand na ito ay matagal nang nasa tindahan mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay napakabigat at walang sino mang makakadala nito,
May tsismis na ang tubig ng Thousand Flow ay nagmumula sa ilalim nito at ang pinakamahusay na magic wands ay ginawa mula rito, ngunit ito ay may kakaibang kapangyarihan at kahit ang mahika ay hindi nakahugat nito sa nakaraang milenyo. Pagkatapos, nagulat sina Dot at Vin at kinausap ni Dot ang matandang lalaki na ang pagsasabi nito ay napakasama, ngunit hindi naiintindihan ng matandang lalaki at doon ay nang lumapit si Mash sa wand, tinanong siya ng matandang lalaki kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay nakita natin si Mash na hinugot ang wand mula sa lupa at maraming tubig ang lumabas mula sa ilalim nito, binanggit ni Mash na kukunin niya itong wand at nagulat ang matandang lalaki sa kanyang ginawa. Gayunpaman, lumipat ang eksena sa labas ng tindahan kung saan sinabi ni Lemon at ng commander sa kanila na ang tungkulin ni Lemon ay tumagal ng mas mahaba sa inaasahan, pagkatapos ay lumabas sila at nag-enjoy ng magkasama. Sinabi ni Mash sa kanila na masaya ito dahil sa hindi pa siya nakaranas na lumalabas kasama ng mga kaibigan, kaya gagawin nila ito ulit sa susunod at pagkatapos ng ilang araw sa akademya, naglaro si Mash kasama si Lance. Binanggit ni Lance sa kanya na handa na siya para sa pagsusulit sa pagpili, at tumugon naman dito si Mash na oras na at naalala niya ang mga salita ni Finn kung babalik na ba siya sa lugar nila o maghihintay hanggang matapos ang pagsusulit sa pagpili. Pagkatapos ay narinig natin si Mash na nagsasabing sa tingin niya ay babalik muna siya sa kanilang bayan. Nagulat si Finn na binago ni Mash ang kanyang isip at lumipat ang eksena kay Order na nagsasabing ang katapat niyang si Vores ay tila nagiging delusional. Hindi na siya makagawa ng makatwirang desisyon tungkol sa mga nasa kapangyarihan. Responsibilidad niya na pigilan ang kaguluhan bago sila makarating sa isang kasunduan, kaya kailangan niyang gumawa ng aksyon at desidido siyang hindi makakalahok si Vores sa pagsusulit sa pagpili at ang ideal na miyembro ng tirahan ni Orca ay si Margaret. Pagkatapos ay nagsalita ang isang lalaki na nagsasabing hindi pangkaraniwan para sa kanya na humingi ng pabor. Alam niya na hindi siya sumusunod sa ritmo ng iba at ang tanging pinapahalagahan niya ay isa lang, ang excitement. Gayunpaman sinabi ng Sky Monarch sa kanya na nalampasan ni Mash ang ideal na miyembro na sina Abel, sinabi ni Margaret sa kanya na si Abel ang coin hunter ay hindi malakas, ngunit ang pagkolekta ng mga barya ay hindi sapat para masukat ang lakas ng isang tao. Biglang sinabi ng Sky Monarch na si Order na nagawa ni Mash ang lahat ng iyon nang walang mahika. Nagulat si Margaret Macaron at nabitawan niya ang kanyang pagkain sa mesa, siya ay labis na takot at nangangamba mula noon. Gayunpaman ay mabilis siyang tumugtog ng ilang piraso at mga melodya sa piano upang maibsan ang takot na nararamdaman niya. Sa kabilang banda, bumisita si Mash sa bahay ng kanyang lolo at ama at matagal na siyang hindi nakakadalaw sa kanila. Nakita natin ang kanyang lolo na napakasaya dahil bumalik siya para dalawin ito. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta siya sa akademya at sinabi ni Mash na okay lang siya at napakadali. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang mga kaibigan sa bahay at sila ay napakasaya at nagulat ang kanyang lolo dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon si Mash ng mga kaibigan, dahil sa intensidad ng epekto ay nagsimula siyang umiyak ng malakas. Hindi niya inaasahan na makakagawa si Mash ng mga kaibigan dahil hindi niya maipakilala ito sa labas ng mundo at hindi niya inakala na darating ang ganitong araw. Sinabi ng kanyang mga kaibigan sa kanyang lolo at ama na hindi lang kami basta magkaibigan, higit pa kami rito at kami ay magkakapatid. Gayunpaman, lumapit si Lemon at tinawag na tito ang lolo ni Mash at binanggit na masaya siya na makilala niya ang ama ni Mash. Dagdag pa niya na ipapaabot niya ang kanyang pagbati sa hinaharap dahil sa siya ang magiging asawa ni Mash sa hinaharap. Nagulat ang lolo dahil mayroon na siyang fiancé. Sinabi ni Lemon na hindi pa sila nagkahawak ng kamay kaya huwag itong mag-alala, pagkatapos ay sinabi niya na maayos ang lagay ni Mash sa eskwelahan. Doon ay lumapit si Dot at nagbigay ng regalo na isang herbal tea na labis itong ikinatuwa ng ama ni Mash. Nagbigay din si Lance ng regalo na ilang collectibles na may larawan ng kanyang munting kapatid na babae. Nagsimula si Mash na tumakbo, maglaro at mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan at silang lahat ay masaya. Masaya ang lolo niya na sila ay magkakaibigan at nagmamahalan. Sinabi ng lolo kay Finn na alam niyang napagdaanan nito ang mahirap na panahon, sumagot si Finn na walang problema ito at malungkot ang lolo at sinabi, hindi niya kailanman pinayagan si Mash na lumabas hanggang ngayon at hindi niya inaasahan na siya ay mapapalibutan ng kahangahangang mga kaibigan. Dagdag pa nito na sana ay magtagal ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Finn sa kanya na kumpiyansa siya na magtatagal ito magpakailanman at sa kabilang banda,
nakita natin ang lingkod ng Sky Monarch na kasama ang iba pa na papatay kay Mash. Umaasa siyang walang makakaharang sa kanyang daan at biglang maraming espada ang bumagsak sa kanya mula sa langit, subalit nakaiwas siya at tumakbo at lumitaw ang lingkod ng Sky Monarch sa harapan niya at nagtanong ng may pangungutya, kung ito ba ang personal na bodyguard ni Mash. Sumagot si Ren, napadaan lang siya at narinig niya ang nakakatakot nitong tawa mula roon at magagawa ba niya na mapatay ng kontrabidang iyon si Ren at makarating sa kanyang destinasyon na patayin si Mash. Nalaman natin na sa Magic Academy, ang mga dormitoryo ay pinangangasiwaan ng mga prefects na may kakayahang maging isang Divine Visionary, isa sa kanila si Margaret at nalaman natin na ilang taon na ang nakalilipas. Nangunguna siya sa isang torneo para sa middle school division kahit na mas bata siya kumpara sa ibang mga kalahok. Nasabik siyang lumaban-laban kay Rain na alam niyang isa itong Divine Visionary, kaya iniisip ni Margaret na magiging kawili-wili ang kanilang laban at nilabas niya ang isang piano at tinugtog ang kanyang paboritong musika, ngunit tinitigan lang siya ni Rain na nakikita siya bilang isang kakaiba. Inihayag ni Margaret na kahit siya ay isang malakas na mage, hindi niya hangad na maging isang Divine Visionary dahil sa tingin niya ito ay isang titulo lamang at ang gusto niya talaga ay maging mas malakas. Naghahanda siya para sa labanan, iniisip na matatalo niya si Rain dahil ang mahalaga lang dito ay ang kanyang posisyon at inilunsad niya ang isang barrage ng mga espada, at ginamit ni Margaret ang kanyang musika para lumaban. Subalit lumipat ang eksena kay Mash at sa kanyang mga kaibigan habang naglalaro sila ng board game. Sa pagkakataon ni Dot ay napunta siya sa isang tile na nagsasabing naloko siya ng isang magandang babae, na nagresulta sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Si Lemon naman ay nag-roll ng dice at napunta sa kulungan dahil sa kanyang pagiging stalker sa kanyang love interest, kaya napilitan siyang mag-skip ng daan-daan niyang pagkakataon. Iniisip ni Lance na mapanganib ang laro dahil maaari nitong mahuhulaan ang kanilang kinabukasan, at napunta siya sa isang tile na nagsasabing may boyfriend na ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya kailangan niyang bumalik sa umpisa, na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanya. Si Finn naman ay nagbalik ng nawawalang item sa pulisya, na nagbigay sa kanya ng pera subalit si Mash ay nahatulan ng kamatayan dahil nalaman ng publiko na hindi siya marunong gumamit ng mahika. Lahat ay natalo sa laro at hindi sila masaya sa resulta ngunit iniisip ni Finn ang tungkol kay Burndead. Iniisip na masaya ito dahil nag-e-enjoy si Mash kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumalik tayo kay Margaret habang nagpapatuloy ang kanyang laban kay Rain, nagawa ni Margaret na ipagtanggol ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang howling sound spell na nagpaparalisa kay Rain at pinalilibutan siya ng mga simbolong pangmusika. Ipinaliwanag ni Margaret na sumasabog ang mga ito kung gagamit si Rain ng spell. Sinasabing hinahanap niya ang excitement dahil ito ang nagpapahalaga sa buhay at iniisip niya na boring ang buhay ni Rain dahil lagi itong nakialam sa ibang tao at nawala na si Margaret ng interes sa kanya, sinabihan siya na umalis sa landas niya para makita niya si Mash. Ngunit naalala ni Rain na gusto ni Mash na maging isang Divine Visionary kahit wala itong mahika, para baguhin ang pananaw ng mundo at hinahangaan niya ang determinasyon ni Mash habang nagsisimula siyang magpakita ng kanyang tunay na lakas. Makikita natin si Sean na nakikipag-usap kay Wahlberg, iniisip na mahihirapan si Rain laban kay Margaret, ngunit hindi nababahala si Wahlberg at sinasabing lagi siyang nag-aalaga sa iba. Tinanong niya si Sean kung ano ang alam niya tungkol sa mga magical marks, kaya nabanggit ni Sean na ang mga mages na may mas maraming marks ay mas malakas ang mahika na kapangyarihan. Kinumpirma ito ni Wahlberg at sinasabing ang mga two-liners ay may malaking potensyal, ngunit mayroong sobrang bihirang mga kaso kung saan mayroong 3 linya ang isang mage at ipinaliwanag niya na kinikilala ng magic mismo ang talento ng mga two-liners, ngunit wala itong sinabi kumpara sa triple-liners na sinasabing napili ng mga Diyos. Dagdag pa niya, ang pinakabatang mage na nakakuha ng 3 linya ay si Rain, at nakita natin si Margaret na umiiyak sa tuwa habang ipinapakita ni Rain ang kanyang 3 linya, sinasabing gusto niyang tulungan si Mash na makamit ang kanyang layunin. Nagpatuloy si Mash at ang kanyang mga kaibigan sa paglalaro ng laro, ngunit natapakan niya ang parehong tile at namatay siya at lumabas siya ng bahay, sinasabing tamasahin niya muna ang sariwang hangin at iniisip ng kanyang mga kaibigan na nalulungkot siya dahil laban sa kanya ang buong mundo.
Ngunit nakita natin si Mash na mabilis na tumatakbo sa kagubatan, at nalaman natin na gusto lang niyang kainin ng lihim ang kanyang malaking cream puff at napansin niya ang kaguluhan at nakita niya si Rain na lumalaban kay Margaret na humanga na nakamit ni Rain ang kanyang ikatlong linya, ngunit iniisip ni Margaret na siya na ang nanalo dahil sasabog na ang kanyang mga simbolong pangmusika sa sandaling mag-cast ng spell si Rain. Alam ni Rain na inutusan siya ni Innocent Zero na patayin si Mash dahil hindi ito kailanman nasasangkot sa mga usapin ng eskwelahan, ngunit bigla itong nagpakita ng interes kay Mash. Sinabi ni Rain sa kanya na hindi marunong gumamit ng mahika si Mash kaya gusto siyang patayin ng mundo, sinasabing ang isang ordinaryong tao ay magtatanong sa kanyang pag-iral at sisihin ang lipunan, ngunit ipinaliwanag ni Rain na iba si Mash dahil handa siyang lumaban-laban sa kanyang kapalaran. Ngunit sinabi ni Margaret na wala siyang pakialam, at ang kanyang mga tauhan ay napansin na kumpiyansa siya, iniisip na hindi siya mayabang dahil alam nila kung gaano siya kalakas. Nalaman natin na noong nakaraang taon, ipinamahagi niya ang lahat ng kanyang mga gintong barya sa dorm dahil hindi siya interesado sa pagiging isang divine visionary, ngunit nakapagtala siya ng record sa pamamagitan ng pagkuha ng 10 gintong barya mula sa ibang mga estudyante. Iniisip ng mga tauhan ni Margaret na wala nang magagawa si Rain dahil sisirain siya ng mga notes sa paligid niya kung gagalaw siya, at ini-imagine ni Margaret ang sarili niya sa gitna ng isang pagtatanghal, iniisip na oras na para sa finale. Hinugot ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga instrumento at tinulungan siya na magpalabas ng isang malakas na spell na malapit ng tamaan si Rain, iniisip ni Margaret na tapos na ang laban. Subalit lumipat tayo kay Sean na nagtataka kung bakit espesyal ang mga triple liner, kaya ipinaliwanag ni Wahlberg na mayroon silang malawak na mahika na kapangyarihan at kayang gisingin ang tunay na anyo ng isang wand, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng isang Diyos. Bumalik tayo kay Rain na nagbitaw ng isang malakas na shockwave, na nagpapalakas sa kanya laban sa mahika ni Margaret at tinawag niya si Aris at ginawang trident ang kanyang wand. Pinalilibutan siya ng isang madilim na ulap habang inilalabas niya ang kanyang pinakamalakas na spell, at sinubukan ni Margaret na harangan ito gamit ang isang barrier, ngunit sinira nito ang lahat ng humaharang. Nagpasalamat si Mash kay Rain sa kanyang tulong, ngunit sinabi ni Rain na nakikipaglaban lang siya sa mga kuneho sa kagubatan, at pinaalalahanan niya si Mash na malapit na ang selection exam. Sinabi niya kay Mash na mahihirapan ito, sinasabing ayaw niyang mabibigo si Mash dahil gusto niyang makita itong makamit ang kanyang layunin, samantala ay nakita natin na nakaligtas si Margaret ngunit siya ay sugatan at ang kanyang mga tauhan ay walang malay. Napansin niya na napakalakas ng mahika ni Rain, ngunit iniisip niya na mayroon siyang kapangyarihan na katumbas nito, inihayag na iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan kaya't nagpasya siyang gumamit ng barrier sa halip na lumaban. Sa dorm ay nagdesisyon si Mash na ibigay ang 3 gintong barya kay Finn at Barrett para makasali sila sa selection exam, ngunit hindi masaya si Finn dito at iniisip na hindi pa siya handa para dito, at hindi makatulog si Barrett dahil sobrang kinakabahan siya at iniisip ang lahat ng kailangan niyang dalhin para sa exam. Na-realize ni Lance ang tungkol sa kanyang kapatid na babae at sinasabing maghintay ito sa kanya, at nakita natin si Mash kasama si Bernadette na nagpapahayag na narinig niya ang balita. Iniisip na nasa panganib si Mash. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat, at naiisip na nabigo siya bilang isang ama subalit sinabi ni Mash sa kanya na maswerte siyang magkaroon ng isang ama tulad niya, sinasabing masaya siya sa kanyang buhay at nagpasalamat sa kanyang ama sa palaging pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, naghahanda ang lahat para sa eksaminasyon at natutunan natin na may 3 yugto bago maging isang divine visionary ang isang tao. Ang unang yugto ay ang pagkolekta ng sapat na mga barya at ang ikalawa at ikatlong yugto ay ang 2 bahagi ng eksaminasyon. 5 gintong barya ang kailangan para makasali, ngunit dahil sa intervention ni Innocent Zero, nauna ang eksaminasyon at nabago ang kinakailangan sa 3 gintong barya. Nakikita natin na isa sa mga kandidato si Margaret at tinuturing siya ni Wahlberg bilang isang banta, iniisip na mahihirapan si Mash laban sa kanya at naglakad si Mash patungo sa arena. Ngunit hinarang siya at sinabihan siya na hindi kailanman kikilalanan ng mundo ang kanyang pag-iral. Ngunit iniisip lang ni Mash na kausap siya ng kanyang mga muscles, sinasabihan siya na huwag sumuko at nakaramdam siya ng pag-asa, kinikilala sila bilang kanyang mga kaibigan at determinado siyang gawin ang kanyang makakaya. Patuloy siya na lumakad at pumasok sa arena,
ngunit kinilala siya ng lahat bilang ang batang hindi marunong gumamit ng mahika, kaya't iniisip nila na hindi siya dapat naroon at sinabihan siya na umuwi na lang. Isa sa mga estudyante ang nagsabi sa mga opisyal na dapat idiskwalipika si Mash, iniisip na maaari niyang sirain ang imahe ng mga Divine Visionaries at naalala ni Finn na mamamatay si Mash kung mabibigo siya sa eksaminasyon, iniisip na nasa ilalim siya ng matinding presyon. Naisip ni Finn na dapat siyang magbigay ng encouragement ngunit napagtanto niyang ayos lang si Mash at gusto lang niya ng cream puff. Ipinahayag ng announcer na mayroong 12 kandidato para sa Divine Visionary, at ipinaliwanag niya na para sa unang bahagi ng eksaminasyon ay kailangan nilang makahanap ng isang nakatago na susi para makatakas. Iniisip ni Finn na madali lang ito, ngunit ibinunyag ng announcer na hahabulin sila ng Minotaur, na nagdulot ng pagkabahala kay Finn nang malaman niyang nakataya ang kanyang buhay. Sinabihan silang kailangan nilang maipasa ang yugtong ito para makarating sa tunay na eksaminasyon. Ang lahat ng pangyayari ay ipinapakita sa madla sa pamamagitan ng mga salamin at binabalaan ang mga kalahok laban sa pandaraya. Nagsimula ang laban at lumitaw ang pinto, ang lahat ng bayani ay lumipat sa isang madilim na mundo upang simulan ang hamon at nanunood ang audience sa pamamagitan ng mga salamin. Isa sa mga kalahok ay kinakausap ang sarili. Ipinahahayag ang pagnanais na makuha ang susi at nang biglang lumitaw sa harap niya ang isang halimaw na lingkod ng patay at nang gamitin niya ang kanyang mahika laban dito, nalaman nilang imyon sa mahika ang mga bantay. Binalaan ng organisasyon na ang paghawak sa isa sa mga espada ng lingkod ay magdudulot ng agarang pagkatalo at matinding sakit kapag inalis sa entablado. Umalis ang isang kalahok sa entablado at ipinaalam ng organisasyon sa audience na 11 kandidato na lamang ang natitira. Kasunod nito ay nakita natin si Dot na nagplano na ipagpatuloy ang pag-iwas sa mga bantay at paghahanap ng susi. Nagkomento si Lance tungkol sa kakulangan ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon ng susi. Tinawag niyang absurd ang pagsusulit pero nagtataka kung may nakatago bang estratehiya dito. Nagtatanong siya kung sila ba ay binabantayan para makita kung paano nila ginagamit ang mahika at nakakatakas sa mga kaaway. Biglang diin ng organisasyon na ang mga Servant of the Dead ay ganap na imyon sa mahika at baka hindi sapat ang lakas ng isang individual para talunin sila. Itinuturing na wastong tactics ang pag-atras at sinusukat ang katalinuhan ng mga kandidato sa mahirap na sitwasyon. Nakita natin si Dot na ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa gayong aksyon, nabanggit na malamang may nakatago na agenda sa eskwelahang ito. Isang miyembro ng audience ang nagsalita. Binanggit na may isang kandidato ang natanggal kanina lamang, na nagpapakita ng kahinaan ng mga kandidato ngayong taon kumpara sa nakaraang taon na may kasamang hindi matatawarang kalahok na si Ren. Lumipat ang eksena kay Mash na nagbigay ng malakas na suntok sa isa sa mga lingkod ng patay, ikinamangha ng lahat habang pinapanood ito sa mga salamin at matagumpay na tinalo ni Mash ang isang lingkod sa isang suntok. Pagkatapos ay kinausap niya ang sarili na kailangan niyang mabilis na makita ang susi. Biglang bumangon muli ang lingkod at ipinaliwanag ng mga organizer sa audience na ang mga lingkod ng patay, ay mga spectral na nilalang na mabilis gumaling mula sa anumang pinsala. Nagpasya si Mash na huwag nang pansinin pa sila at hinabol siya ng lingkod. Sa isang di inaasahang pangyayari ay ginamit ni Mash ang kanyang kakayahan na bumilis para makatakas sa lingkod. Lumitaw ang isa pang kalahok sa harap ni Mash. Ipinahayag na ang mga lingkod ng patay ay mahina ang paningin subalit sobrang sensitive sa tunog. Gamit ang mahika ay binalik niya sa normal ang pagkain ni Mash at nagpasalamat si Mash sa kanyang tulong. Iminungkahi ng kaibigan ni Mash na bumuo ng alyansa para magkasamang ipasa ang eksaminasyon. Nagulat si Mash sa plano nito at bumalik ang eksena kay Mash at sa kanyang kaibigan, kung saan nalaman ni Mash ang posibleng lokasyon ng susi sa isang secured na lugar na binabantayan ng mga lingkod. Itinuro ng kanyang kaibigan gamit ang kanyang daliri at ipinahayag na kahit pagsusulit ito, malamang binabantayan sila para sa kanilang kakayahan sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na pagtugon. Subalit nararapat sana na dinisenyo ang larangan na ito sa paraan na makakapagbigay sa kanila ng isang lohikal na pahiwatig sa sagot sa mga ganitong sandali. Nakita natin si Mash na lubos na nawawala. Tinanong siya ng ibang kalahok kung ano ang problema, na nagbibiro at nagtatanong kung nawalan ba siya ng malay at nagising si Mash at sinabi na hindi niya naintindihan ang anuman. Mahirap para sa kanya na unawain ito at ipinaliwanag ng kasama niya sa mas simpleng termino, nagayahin lang nila ang mga lingkod ng patay at pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Finn na nagtatago sa likod ng isang pader,
nanginginig sa takot habang gumagalaw at binabantayan ng halimaw ang lugar. Ang focus ay lumipat kay Dot na naiinis, nagtataka kung saan eksaktong naroon ang susi at biglang lumitaw ang halimaw at mabilis na hinabol si Dot na tumakas rin ng mabilis. Pagkatapos nito ay nakita natin si Mash at ang kanyang kaibigan na palihim na lumalapit sa likod ng halimaw, pinayuhan ng kaibigan si Mash na huwag gumawa ng ingay. Nadapa si Mash sa maliliit na bato ngunit himalang nakaiwas sa pagbagsak, na parang si Michael Jackson sa kanyang sikat na sayaw at sa kabutihang palad, nakatakas sila at hindi napansin ng halimaw. Umakyat sila sa isang malaking istrukturang hugis bola, at naisip ng kasama ni Mash na ang susi ay nasa gitna ng lugar kung saan nagbabantay ang lingkod ng patay. Tinanong nila kung kailangan nilang pasabugan ito at nang magpasya si Mash na pasabugan ito, binalaan siya ng kaibigan na maghintay. Gayunpaman ay hindi pinansin ni Mash ang payo at hinawakan niya ang bagay. Nagsignal si Dot ng alarma at mabilis na hinabol sila ng mga halimaw at nakatakas sila at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kinwestiyon ng kaibigan ni Mash ang kanyang katangahan, tinatanong kung bakit niya ginawa iyon. Humingi ng paumanhin si Mash at ipinaliwanag ng kaibigan ang palaisipan, ang pagpapalaki sa bagay ay gumagawa ng ingay na umaakit sa mga lingkod ng patay, katulad ng mga alarma na narinig nila kanina. Dahil ang mahika ay kayang baguhin ang laki ng mga bagay, ang problema ay kung paano ito palakihin at iminungkahi ni Mash na sirain ang lobo at bumalik sila sa lugar kung saan naroon ang lobo at wala doon ang lingkod ng patay. Perpektong oras ito para sirain ang lobo at hinawakan ni Mash ang lobo at nang mapunit ito, muling mabilis na tumakbo ang mga halimaw patungo sa kanila, nakatakas sila muli at pagkatapos ay naisip nila ang isa pang solusyon. Hindi nila inaasahan na ang simpleng paghawak sa lobo ay magti-trigger ng alarma, nangangahulugan ito na hindi nila maaaring makuha ang susi mula sa lobo, ngunit baka kapag sinira nila ang inflator ay malalaglag ang susi. Aktibo nilang isinakatuparan ang planong ito at sinira ang inflator, ngunit hindi ito naging matagumpay at maaaring nasa loob ng lobo ang susi, ngunit malamang may dark magic itong nakalagay. Kung ganoon nga, kailangan nilang palakihin ang lobo gamit ang mahika para makuha ang susi. Pinag-isipan ng kaibigan ni Mash ang ideya habang pinapanood ni Mash ang paligid. Ginamit ng kanyang kaibigan ang mahika para palakihin ang lobo na ikinamangha ng mga manunood. Nagtataka ang mga tao kung baliw ba ang lalaking iyon, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin para gawing mas mahirap ang pagsabog. Ipinahayag ng announcer na ang simpleng paghawak sa lobo mula sa loob ay gumagawa ng ingay, ginagawang imposible ang pagkuha ng susi at pagkatapos ay nakita natin si Mash na naglalakad ng kakaiba na parang sumasayaw. Namangha ang audience sa kanilang nasasaksihan, mabilis na gumawa si Mash ng galaw na parang helicopter. Ikinagulat ng mga mukha ng manunood dahil tila imposible para sa isang ordinaryong tao na gumawa ng gayong pambihirang bagay. Pagkatapos ay nakita natin si Mash na mabilis na umiikot para makalikha ng malakas na agos ng hangin, pinapalaki ang lobo nang hindi ito hinahawakan para hindi mag-trigger ng alarma. Totoo nga na lumaki ang lobo hanggang sa wakas ay sumabog ito, na ikinamangha ng lahat at sa wakas ay nakakuha sila ng susi at sa mga sandaling iyon, muling lumitaw ang halimaw at mabilis na hinabol sila, ngunit nakatakas sila tulad ng dati. Lumipat ang eksena sa isa pang kalahok na gumamit ng parehong ideya, subalit gumamit ito ng mahika para palakihin ang lobo hanggang sa sumabog ito at malaglag ang susi. Sa puntong ito, lahat ay nakakuha na ng susi maliban kay Finn at lumapit si Dot kay Finn na sinusubukan na kausapin siya, natagpuan siyang nagtatago sa likod ng pader, takot na takot sa mga halimaw sa lugar. Pinapakalma siya ni Dot at ipinaalam na nakakuha na siya ng susi. Nag-alok si Dot ng tulong sa kanya dahil sa matinding takot ni Finn at pagkatapos ay inihayag ni Dot na siya ay dumudugo ng malakas. Si Mash kasama ang kanyang kaibigan ay nag-usap tungkol sa matagumpay nilang pagkuha ng susi gamit ang natatanging sayaw ni Mash, subalit hindi na nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod. Iginiit ni Mash na si Senpei ang dapat magdala ng susi dahil ideya niya ito. Kinilala ni Senpei si Mash bilang isang mabait na tao ngunit iginiit niya na si Mash ang dapat magtaglay ng susi dahil nakuha nila ito salamat sa kanyang ideya. Sinabi niya kay Mash na aalis siya sa exit na ito at hinikayat siya na magmadali sa paglabas dahil mahalaga ang oras sa ranking. Sinubukan ni Mash na makipag-usap sa kanya at sinabi ni Senpei na naiparating na sa kanya ni Ren ang lahat ngunit hindi niya alam na sobrang mabait pala si Mash.
Naintindihan niya ang paraan ng pagkuha ng susi kaya't aasikasuhin niya ang natitirang susi ng mag-isa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi ni Senpei na sinusubukan niyang magpanggap na matapang at ang kanyang pride ang nagsasabi sa kanya na dapat siyang gumawa ng isang bagay para sa mga taong katulad niya. Ang mas batang kasamahan ay dapat pangalagaan ang pride ng mas matanda. Nagpasalamat si Mash at mabilis na umalis si Senpei para ipagpatuloy ang kompetisyon. Habang umaalis si Mash, lumapit ang isa pang tao kay Senpei at sinuntok siya sa mata hanggang sa magdugo ito. Nakita natin na ang taong ito ay si Kachu mula sa grupo ng Orca at malinaw na may magaganap na labanan sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa battle arena kung saan sinabi ng babaeng announcer na pumapasok na ang mga nakapasa. Bawat isa ay may dala-dalang susi at pumasok ang lahat at nakita natin si Dot na buhat si Finn sa kanyang balikat na walang malay. Binanggit ni Dot na ang pagsabog ng mga lobo at mahika ay isang magandang kombinasyon. Sinabi ni Mash na kailangan nilang humingi ng medikal na atensyon dahil malala ang sugat nila. Sumagot si Dot na nakuha niya ang susi para kay Finn at pagkatapos ay kinausap ni Lance si Mash. Nagulat na malaman na nagawa niyang pasabugan ang lobo nang hindi gumagamit ng mahika. Ipinagmalaki ni Mash ang isang taong tumulong sa kanya at nagplano. Sinubukan niyang ibigay ang susi sa tao na iyon ngunit tumanggi ito at marahil may dahilan, hindi maintindihan ni Lance ang kanyang sinasabi at hiniling ni Mash na huwag na itong pagtuunan ng pansin. Nagsalita ang announcer, sinasabing 9 na tao lamang ang makakausad sa susunod na yugto at biglang lumabas si Senpei sa battle arena na duguan kasama si Kacho sa likuran niya. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Senpei at itinuturing ang pangyayaring ito bilang deklarasyon ng digmaan. Dinurog ni Kachu ang bungo ni Senpei at sinasabing walang lugar para sa mahina dito. Lumapit si Mash at tinanong si Kachu tungkol sa kanyang ginawa. Kung magpapatuloy siya ay pipigilan siya ni Mash at gayunpaman, sinabi ni Kachu na maaari niyang gawin kung ano man ang gusto niya at binanggit ni Dot na si Kachu ay isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral, na patuloy na nag-aaral ngayong taon na kabahagi ng elite. Pagkatapos ay nakita natin si Kacho na naghagis ng tubig sa mukha ni Mash, tinutuya ang mahina at sinabing manahimik at hindi pinansin ni Mash si Kacho at naghanda ng muscle drink, sinasabing ang mashed beans ay nakakatulong sa mas mabilis na pag-absorb ng protina. Namangha si Dot sa ginawa ni Mash habang gumagawa siya ng protein shake gamit ang tubig na sana'y ibubuhos sa kanyang ulo. Pagkatapos ay kinausap ni Mash si Kacho at ipinahayag ang mahinang kokote nito sa pag-unawa sa kanya at tinatanong kung bakit niya tinatawag na mahina ang mga tao kung hindi pa niya nakikilala ang mas malakas sa kanya. Ipinahayag niya na ang bawat lakas ay iba-iba sa bawat tao, na nagpapagalit kay Kacho at doon ay nakialam ang kalihim at galit at hinimok silang itabi muna ang labanan para sa eksaminasyon. Sa susunod na yugto, ipinakilala ng guro ang susunod na eksaminasyon. Ipinapakita ang mga holographic na figure sa langit at ang bawat koponan ay magkakaroon ng kulay ayon sa hugis kung saan sila lumabas. Ipinaliwanag niya na ito ay magiging isang labanang pangkoponan na may 3 miyembro sa bawat koponan, bawat miyembro ay makakatanggap ng kristal at kailangan nilang sirain ang mga kristal ng ibang koponan. Matatanggal ang isang koponan kapag nasira na ang lahat ng kanilang mga kristal subalit gayunpaman ay tila nalilito si Mash at si Dot, na nagagalit at sumigaw sa guro na ang kanyang paliwanag ay sobrang magulo at hindi ito maintindihan ni Mash. Pinasimple ng guro ang paliwanag, sinasabing kailangan nilang sirain ang mga kristal ng ibang mga koponan, ngunit masyado pa ring mahirap ito para kay Dot. Si Finn na bahagi ng isa pang koponan, ay nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin at ibinigay ng guro sa kanila ang mga kristal, binibigyang diin na dapat itong hawakan ng maingat. Si Finn ay umaasa na kahit masira ang kanyang kristal, sapat naman na malakas ang iba pang mga kasapi ng koponan para protektahan ito. Ngunit, nakita natin na nasira ni Mash ang kanyang kristal bago pa man magsimula ang exam subalit ayos lang ito dahil mayroon pa silang kristal ni Dot, hanggang sa malaman nilang nasira na rin ang kristal ni Dot. Ngayon ang tanging isang kristal na lang ang natitira sa kanilang koponan. Ibig sabihin nito ay matatapos na ang lahat kung masira ang kristal ni Finn at tiniyak naman ni Mash at Dot kay Finn na gagawin nila ang lahat, para protektahan ang kanyang kristal sa kabila ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ay inilipat ang mga kandidato sa susunod na yugto kung saan magsisimula ang exam, nagkalat ang lahat ng mga kasapi ng koponan sa buong entablado, at muli si Finn ay nag-iisa na walang kasamang malapit para protektahan siya.
Ipinapakita dito ang tungkol sa 13 sinaunang tungkod na sinasabing umiiral sa realm ng mahika. Pinipili lamang ng mga tungkod na ito ang mga may likas na talento at nagkakaloob ng mga biyaya sa kanilang mga tagapagdala. Tinatawag ang mga tungkod na ito na Master Canes. Pabalik sa qualifying round para sa Divine Visionary Candidate Exam, ang Life Crystal na kung saan hindi masaya si Finn tungkol sa pagkahiwalay niya sa isang team match at wala na sina Mash at Dot ng kanilang mga kristal at si Finn na lang ang may hawak ng huling kristal na natitira sa kanilang koponan, kaya kailangan niyang bantayan ito ng buong buhay niya. Habang nagtatago, nasaksihan ni Finn si Carpaccio na nagsasabi sa isa sa kanyang mga karibal na kandidato tungkol sa kung paano ang kanilang kapanganakan ang nagdedesisyon kung sino ang maaaring umakyat sa tuktok, at hindi nararapat na pantay-pantay na ipapamahagi ang talento. Kaya kailangan lamang nila na mamuhay ayon sa buhay na itinakda para sa kanila. Ito ay maituturing na masamang balita ngayon para kay Finn at kailangang manatiling mababa ang profile ni Finn sa sitwasyong ito, kaya nagpasya siyang magkunwaring bahagi ng pader. Nang akala niya na wala na ang kaaway at matagumpay siyang naging pader ay lumitaw naman si Carpio sa likuran niya. Nahanap ni Carpio na medyo nakakatawa si Finn at handa pa nga si Finn na magdila ng sapatos at maglinis ng pagitan ng mga daliri sa paa kung may magbibigay tulong sa kanya. Naalala siya ni Carpaccio bilang si Finn Amos, ang mag-aaral na halos hindi nakapasa at sikat si Finn sa pinakamasamang paraan na posible. Nagtataka si Carpio kung paano napunta sa Eastern Magic ang isang katulad ni Finn. Iniisip niya na baka tinulungan siya ng kanyang kapatid, ngunit kahit na ganon ay wala siyang nadarama kundi pagkadismaya nang makita niya ang isang talentless trash na tulad ni Finn, at ngayon ay gusto ni Carpaccio na ibigay ni Finn ang kanyang kristal sa kanya dahil sa palagay niya ay hindi ito nararapat para kay Finn. Nakakatakot si Carpaccio at talagang nakaka-intimidate, ngunit dahil mahalaga sa hinaharap ni Mash ang kristal na ito, nagpasya si Finn na protektahan ito ng buhay niya. Hindi nagustuhan ni Carpaccio kung paano kumikilos si Finn na parang importante siya, gusto niya lang na maging masunurin si Finn at ibigay ang kristal dahil mas mabuti pang hindi na lang makaramdam ng sakit, subalit mukhang hindi handa na ibigay ni Finn ang kanyang kristal. Bigla nating nakita si Mash na tumatakbo ng mabilis at pagkatapos ay narinig natin si Margaret na nagsasalita kung paano napili si Carpaccio bilang isang henyo. Karapat-dapat na maging isang national treasure at hindi labis na sabihin na siya ang pinakamahusay sa kanilang akademya. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nilalang habang pinasasalamatan din ang kanyang daddy at mommy sa pagdala sa kanya sa mundong ito. Pabalik tayo kay Finn, nakakita siya ng paraan para malihis ang atensyon ni Carpaccio at tumakbo. Hindi na bahala si Carpaccio dahil madali siyang makakahabol. Ngunit bago pa man niya magawa iyon ay ginamit ni Finn ang kanyang mahika para mateleport ito sa ibang lokasyon. Subalit napagtanto ni Finn na may mali sa kanyang paa at siya'y bumagsak habang naririnig ang mga hakbang ni Carpaccio na papalapit sa kanya, lalo pang lumalala ang sitwasyon para kay Finn, kahit ang mga estudyanteng nanunood sa exam ay iniisip na sobra na si Carpaccio. Pero sinabi pa rin ni Finn na hindi niya ibibigay ang kristal dito kahit na matalo siya, kahit na duwag siya. Hindi niya magagawang talikuran ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan pa ni Finn na gumamit ng ilang offensive magic, ngunit walang silbi ito laban kay Carpaccio at ang mga taong walang kakayahan na nagsikap ang nagbibigay pa ng pagkagalit kay Carpaccio, kaya nagpasya siyang ipakita kay Finn na walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang papalapit si Carpaccio na may hawak na kutsilyo sa isang napakahalagang parte, bago pa man siya makagawa ng kahit ano ay binangga ni Mash ang kanyang ulo diretso sa malapit na pader. Kahit tayo ay malamang masasabi na ito ay isang napaka-satisfying na sandali, sinabi rin ni Mash kay Carpaccio na ang pagsisikap ni Finn ay hindi matatawag na walang kabuluhan dahil narito na siya ngayon. Nagpasalamat din si Mash kay Finn sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Carpaccio sa laban habang inihahayag na hindi siya makaramdam ng sakit dahil espesyal ang kanyang wand. Ang mga atake ni Mash ay bumabalik sa kanya dahil ang mahika ni Carpaccio ay naglilipat ng pinsalang natatamo niya pabalik sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda, ang lahat ng sakit na nararanasan niya ay hinihigop ng kanyang wand at di niya kailangang kontrolin ito, at ang kawalan ng kakayahang masaktan ay ang biyaya ng Master Cane, ang pinakasinauna sa lahat ng mga wands. Ang kapangyarihang ito ay automatikong na-activate noong pinili niya ito kaya mula noong siya ay ipinanganak ay hindi pa siya nakaramdam ng anumang sakit, gusto niyang maranasan ang sakit ngunit ayon sa kanya,
ang isang tulad ni Mash ay walang kakayahang magbigay ng sakit sa kanya. Bawat atake na ginagawa ni Mash ay bumabalik lang ng walang nagagawang pinsala laban sa kanya, hindi na ito mukhang laban at parang isang komedya na, pagkatapos ay lalo pang binaliwala ni Carpaccio si Finn at nagpasya si Mash na gumawa ng sunod-sunod na atake upang hindi makahabol ang bilis ng pag-regen nito. Akala ni Carpaccio ay hindi ito gagana, ngunit pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng mga kasiraan ang estatwa sa likuran niya at nangyari ang isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon, ito ang unang beses na may nakapagpabitak sa estatwa ng Diyosa. Subalit automatikong na-trigger ang estatwa ng Diyosa at ito ay nagiging mas defensive habang tumatagal ang mga atake, pagkatapos ay nagsimula itong magpaulan ng mga injection na nakakatakot, ngunit nagawang iwasan lahat ito ni Mash. Pagkatapos ay kinuha ni Mash ang isang bakal na wand at sinimulang hubugin ito gamit ang lakas ng kanyang mga daliri para gawin itong isang tennis racket, pagkatapos ay nag-serve siya ng atake diretso sa estatwa na nagundyok ulit sa estatwa na umulan ng mga injection. Subalit patuloy lang si Mash sa paglalaro ng tennis habang iniilagan ang paparating na ulan ng syringe. Nakatutok si Mash sa pag-atake sa iisang sira sa estatwa ng Diyosa na naging mahina nitong punto. Nagpatuloy si Mash hanggang sa ganap na masira ang estatwa. Hindi makapaniwala si Carpaccio sa nangyayari ngayon, ngunit dahil gusto niyang maranasan kung paano ang pakiramdam ng sakit, nagpasya si Mash na iparamdam sa kanya kung ano ang pakiramdam nito kahit na sobra-sobra subalit nararapat pa rin. Ang lahat ng nanonood ay namangha sa pagkatalo ni Carpaccio, isang savant na pinili ng Master Kane at tinalo lang sa pamamagitan ng isang lalaki na parang naglalaro lang ng isang tennis gamit ang pader. Nararamdaman na ni Carpaccio ang lahat ng sakit na kanyang hinahangad at ito ay kumakalat na sa bawat tibok ng kanyang puso. Matapos maranasan mismo kung gaano kakilakilabot ang sakit, ngayon ay may bago ng paggalang si Carpaccio sa katapangan ni Finn laban sa kanya, na tinitiis ang labis na sakit para sa iba at sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kababa ang kakayahan niya laban kay Mash. Sa pagpapatuloy nila ng laban para sa Life Crystal, kahit na ang isang malakas na kalaban ang nawala na sa larangan ay nananatili pa rin si Margaret, na ipinadala ng Sun Divine Visionary para talunin si Mash. Naharap ang dalawang lalaki kay Margaret at malapit na nilang malaman na wala talagang pagkakataon ang mga mahihina tulad nila na makapasa, napagtanto nila na masyadong malakas para sa kanila si Margaret, ngunit sa sitwasyon na ito ay wala na silang pagpipilian. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Margaret na naririnig niya ang isang pagsasanib ng kapangyarihan at tono sa kanyang ulo, at sa kanyang panukala, ang dalawang ito ay nasa second tier mula sa pinakaibaba. Kaya ang mga katulad nila ay hindi kailanman magpapakita ng husay kay Margaret pagdating sa labanan, kaya hiniling niya lang sa kanila na ilagay ang kanilang mga kristal at umalis na sa lugar na iyon, isang mabait na kilos ito mula kay Margaret na nagpapahintulot sa kanila na umalis ng walang pinsala at sa pag-asang tatanggapin nila ito at aalis. Ngunit hindi tinanggap ng mga lalaking ito ang pahiwatig at iniisip nila na may tsansa sila dahil dalawa sila laban sa isa, kaya naman katangahan nilang iniharap ang kanilang mga wand para mag-cast ng ilang mahika. Pagkatapos nilang tumawag ng isang nakakatakot na hitsurang lobo sa pamamagitan ng mahika, lubos nilang nalaman na kasing lakas ni Margaret ang isang Divine Visionary kaso pareho silang nakalikom ng 3 gintong barya bawat isa para makarating dito, kaya itinuturing nila ang kanilang mga sarili na nasa mataas na antas at may kumpiyansa sila na hindi sila matatalo sa isang labanan na 2 laban sa isa. Napagtanto ni Margaret na hindi siya pakikinggan ng mga lalaking ito, kaya nagpatuloy siya at ginamit ang kanyang sound magic at isang patak ng Golden Sun na mga alon ng musika ay agad na tumapos sa nakakatakot na hitsurang lobo, ikinagulat ng parehong hangal na ito na akala nila ay nasa itaas na antas sila. Ang mahika ni Margaret ay patuloy na lumalapit sa kanila, kaya gumawa sila ng kalasag sa pag-asang mapoprotektahan sila nito, ngunit tila masyadong makapangyarihan ang mahika ni Margaret para kayanin ang kalasag. Kahit na sila ay 2 laban sa isa, natalo pa rin sila ng isang basic spell ni Margaret at ngayon, wala na ang kanilang mga kristal at hindi na sila makagalaw. Kung sana'y pinakinggan nila ang paalala, malamang nakakagalaw pa sila ng walang masyadong problema at umaasa rin si Margaret na malinaw na sa kanila ang pagkakaiba sa pagitan niya sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay may pahayag na dahil may isang koponan ang umatras, tapos na ang eksaminasyon at kawawa naman si Dot dahil wala siyang nagawa,
ngunit baka maganda na rin iyon dahil ang huli niyang gustong mangyari ay makaharap ang isang katulad ni Carpio o Margaret. Habang lumalabas ang mga kandidato, masigabong palakpakan ang sumasalubong sa kanila at masaya si Dot dahil kahit na may setback sa pagkasira ng kristal, nakaraos pa rin sila at ngayon ay makakausad na sila sa susunod na bahagi ng eksaminasyon. Nagkaroon pa nga siya ng maiksing panayam para sa MVP na si Mash Burnett, ngunit ang gusto lang ni Mash ay kumain ng cream puff at ayaw niyang sumagot ng mga tanong at pagkatapos ng maiksing panayam, biglang naging tahimik ang lahat. Sinabi ng headmaster na ang pinakamalaking pagsubok para kay Mash ay malapit nang magsimula, kahit ang audience ay inaasahang maging seryoso ang mga kandidato at ang tanging nagbigay kay Rain ng matinding hamon noong nakaraang taon ay si Margaret Macron, na ang tunay na lakas ay talagang mahusay ayon sa kanila. Si Margaret mismo ay nasa likuran lang ni Mash, inaasahan ang pagdating ng panahon para sa paghaharap nila subalit nang lumingon si Mash, umikot din si Margaret at nagsimulang umalis. Habang umaalis ay sinabi niya kay Mash na inaasahan niya ang susunod na eksaminasyon at pagkatapos nun, nakaramdam din si Mash ng kakaibang kirot sa loob niya habang sinasabihan siya ni Mike na mag-ingat at para sa mga hindi nakakaalam, si Mike ang pangalan ng isa sa kanyang mga muscles. May malapit na relasyon si Mash sa lahat ng kanyang mga muscle, doon ay may lumapit sa headmaster at sinabing ang pagharap sa isang katulad ni Macron ay mahirap para kay Mushroom Head na makausad at dagdag pa niya. Ang dahilan kung bakit naging Divine Visionary si Rain noong ikalawang taon ay malaking bahagi dahil hindi lumahok si Macron sa eksaminasyon. Bilang pinuno ng Magic Talent Administration, masusing sinusuri ng taong ito ang bawat kandidato taon-taon at sa kanyang opinyon, ang pinakamahusay na kandidato para sa Divine Visionary ay walang iba kundi si Margaret Macron mismo. Nasaksihan niya ng personal kung paano winasak ni Macron ang isang torneo ilang taon na ang nakakalipas, lalo na ang kanyang ikalawang kakayahan ay talagang makapangyarihan at sumasang-ayon ang headmaster sa kanyang pagbabahagi, subalit nagtataka pa rin siya kung paano hindi nakita o kahit narinig ng taong ito ang kahit anong kakaibang nagawa ni Mash mula nang dumating siya dito. Baka hindi gaano kagaling na tagasuri ang taong ito tulad ng pag-aakala niya sa kanyang sarili, sa katunayan ay nagdududa pa nga siya na may balak si Mushroom Head na maging isang Divine Visionary laban kay Margaret. Iniisip niyang masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila. Isang diskwalipikadong kandidato ang labis na frustrated kay Mash at gustong tiyakin na babagsak siya, kaya sinabi niya kay Macron na hindi marunong gumamit ng mahika si Mushroom Head, parang hindi matalino si Margaret kung hindi niya ito malalaman sa sarili niya. Humiling pa siya kay Macron na bugbugin si Mash sa ngalan ng lahat ng gumagamit ng mahika, nag-alok pa siyang maglagay ng laxative o kung anuman sa pagkain ni Mash. Ngunit tinaboy lang siya ni Macron at pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kanyang kasiyahan, o kaya'y babagsak siya at ipapadala sa ibang mundo. Ang babala na ito ay hindi lamang para sa hangal na iyon kundi pati na rin para sa Sun Divine Visionary na nag-utos sa kanya na patayin si Mash, kung mapatay man niya si Mash ay nais niyang masisiyahan muna siya hanggat maaari sa proseso. Sinabi rin ng taong buhangin na mananatili siyang tahimik hanggat natatapos ni Margaret ang trabaho. Nakita niyang kaya ni Margaret na makipagsabayan kahit sa isang Divine Visionary, at doon ay naramdaman ng hangal na lalaki ang matinding presyon ng aura ni Macron. Sa isang madilim na kwarto na may spotlight sa kanya, ikinwento ni Mash kung paano siya nagsimula sa lahat ng mga matinding ehersisyo, nagsimula ito nang sabihin sa kanya ng kanyang lolo na gawin ito. Sa una, pakiramdam niya ay mabigat ito at nakakapagod na kinamumuhian niya ito, ngunit habang patuloy niyang ginagawa ito ay kaya na niyang buhatin ang mas marami at mas maraming timbang. Ngayon ay maaari niyang itaas ang kanyang noo at sabihin na ang dahilan kung bakit siya nagbuhat ng bakal ay dahil may dumbbell doon, pagkatapos ay sinabi niya na ang dahilan kung bakit may mga braso ang mga tao ay para makahawak sila ng dumbbells, at ang dahilan kung bakit may mga binti ang mga tao ay para makapag-deadlift sila ng barbells. Napansin ni Finn na wala namang nagtanong ng anuman kay Mash ngunit nagsimula siyang magsalita sa sarili niya, sana ay makapagsalita pa si Mash tungkol sa kung bakit may ulo ang mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay hindi natin ito narinig. Sa halip ay narinig natin si Lemon na nagkukwento tungkol sa kanyang mga damdamin, kung bakit siya nagpapatuloy na maging isang emosyonal na pabigat at sinabi niya na sa una, hindi siya isang emosyonal na babae ngunit unti-unti siyang nagiba sa pagitan ng saya at lungkot sa bawat kilos niya.
Kung may dahilan kung bakit siya nagpapatuloy na maging isang emosyonal na pabigat dahil sa ito ay nandoon ang taong mahal niya at kawawa naman si Finn, nalilito pa rin sa lahat ng walang kabuluhan na pagsasayang ng oras at ipinagpatuloy ni Lemon na sabihin kung saan nanggagaling ang emosyonal mula sa pag-ibig, ngunit salamat na lang at hindi natin ito masyadong narinig. Ang susunod ay medyo kakaiba rin, kung saan sumasayaw si Dot kasama si Lemon at binanggit niya kung paano siya hindi sapat na maging kanyang kapareha. Si Lemon mismo ay umaawit at sumasang-ayon sa kanya at ngayon ay gusto na lang ni Finn na umuwi. Pagkatapos ay tumunog ang alarma, ibig sabihin ay sapat na ang huli para sa oras na kailangan ni Mash na uminom ng kanyang protein drink at lahat ay abala sa kani-kanilang mundo. Para kay Mash ay mahalaga talaga na bigyan niya ng sapat na nutrisyon ang kanyang mga muscle dahil ito rin ay mahusay na pagsasanay sa kanyang sarili. Pagkatapos ay dumating ang tagasuri at sinabi na kahanga-hanga ang lahat, ngunit tila sarcasm ang kanyang tono at binanggit niya kung gaano kahalaga ang kanilang ginagawa at nais din niyang sumunod sa landas nila. Nagtataka si Finn kung paano ito napunta roon habang napagtanto ni Mash na isa ito sa mga Divine Visionaries na binubuli siya noong nakaraang araw. Ngayon ay nagtataka si Finn kung ano ang ginagawa ng isang Divine Visionary doon, ngunit sinabi ng Divine Visionary na nais lang niyang maglaro ng kaunting laro, dahil may oras pa sila bago magsimula ang susunod na round. Tumanggi si Mash dahil ayaw niyang maglaro ng anumang laro at ang gusto lang niya ay magpahinga. Nakita natin kung paano tinanggihan ni Mash ang isang Divine Visionary, pinuri siya ni Dot sa pagsasabing malayo ang mararating niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Divine Visionary na siya ang pinuno ng Magic Talent Administration at ang sinumang sumali sa Bureau of Magic ay laging sinusuri niya, kaya maliban kung kilalanin niya, baka hindi maging isang Divine Visionary si Mash. Matapos marinig ito lahat, pumayag si Mash na laruin ang munting laro nito at nakakapagtaka kung bakit hindi na lang niya abalahin si Margaret at bakit kailangang abalahin at aksayahin ang oras ni Mash. Sinabi niya na kung matatalo siya ni Mash ay bibigyan niya si Mash ng pass sa exam na ito at walang tanong na itatanong. Ipinaliwanag niya na ang laro ay magiging napakasimple, kapag tumingin ka ay talo ka at di na makahiling pa ng higit si Mash kaya tinanggap niya ang hamon. Ang Divine Visionary na ang pangalan ay Caldo ay gumuhit ng bilog sa paligid kung saan nakatayo si Mash. Ipinaliwanag ni Caldo na magkakaroon ng kaunting pagbabago sa laro, walang bato, papel, gunting at magtuturo siya ng daliri pagkatapos niyang magbilang pababa mula sa 3. Mananalo si Mash kung mananatili siya sa bilog na hindi tumitingin sa direksyon kung saan itinuturo ni Caldo. May kalituhan sa isip ni Finn at lalo na dahil ang mga patakaran ay tila nagbibigay kay Mash ng malaking bentahe, at parang wala namang bitag. Handa si Mash, sinasabing handa na siya at may 3 rounds at kung maiiwasan ni Mash ang lahat ng 3 rounds ay mananalo siya at sa unang round, itinuro ni Caldo pataas kaya tumingin pababa si Mash. Ngunit habang nagbilang pababa, nagsimulang magliwanag ang lupa kung saan nakatingin si Mash at habang nagpapatuloy ang pagbilang, isang magic attack ang lumabas mula sa lupa diretso kay Mash at malinaw na ginagamit ni Caldo ang magic para pilitin si Mash na tumingin pataas. Sa pagtama ng bilang sa 0, bahagya lang na naiwasan ni Mash at kahit si Caldo ay pumuri kay Mash sa kanyang magandang galaw at sa susunod na round, itinuro ni Caldo sa 2 direksyon at katulad ng naunang round, isang magic attack ang lumapit kay Mash mula sa parehong direksyon. Mukhang imposible na maiwasan ito ni Mash nang hindi tumitingin kahit sa isang direksyon, kaya inatake ni Mash ang magic at binago ang daloy nito at talagang napahanga si Caldo matapos makita kung paano nagawang kontrolin ni Mash ang mga bagay na ito, gamit lang ang kanyang mga kamay. Habang lumalabas ang espada ni Caldo na may umuusbong na itim na apoy, napatuloy na sinusunog ang anumang mahahawakan nito hanggang sa ito ay maubos. Nagiging imposible para kay Mash na tanggapin ang tama tulad ng ginawa niya dati. Kahit para kay Mash, nakakatakot ito at sinabi ni Finn na masyadong mapanganib ito at hiniling kay Mash na tumigil na lang, at kahit si Mash ay gusto nang tumigil kaso hindi tumigil si Caldo at sinabing ito na ang huling pagsubok at sa pagkakataong ito, itinuro ni Caldo sa 3 direksyon at ginamit ang espada. Matatalo na sana si Mash maliban kung titingin siya pababa at sa pag-atake niya gamit ang kanyang espada. Sinubukan ni Mash ang lahat ng kanyang makakaya habang iniiwasan ang espada, ngunit habang nagpapatuloy ang pagbilang ay nagiging mas mahirap iwasan ang mga atake. Nang malapit na ang pagbilang sa 0,
Nasa posisyon si Mash kung saan hindi siya makatingin pababa dahil sa direksyon na iyon ay ang paparating na atake ng espada at habang nakatingin pababa, malakas na binaon ni Mash ang kanyang paa sa lupa at binasag ito na dulot ng naunang magic attack ni Kaldo. Pinahintulutan siya nitong tumalon at umiwas habang nakatingin pababa. Anong kahangahangang henyo ng martial arts ang taong ito at dapat bigyan ng credit ito, ngunit nang nasa posisyon na sana si Mash para magdiwang ng tagumpay ay may lumipad na kwago patungo sa kanya, ninakaw ang kanyang cream puff at lumipad palayo na nagdulot sa kanya na tumingin sa maling direksyon kaya sa kasamaang palad, siya ay natalo. Pagkatapos nito ay binalik ni Kaldo ang kanyang espada at sinabing hindi siya nagbibilang kaya ayos lang at hindi natalo si Mash, at walang pangangailangan para magdiwang dahil tinawag lang ito bilang tabla. Nakakalungkot subalit sinabi niya na sa kasalukuyang antas ni Mash, maaaring mahirap para sa kanya na makipaglaban kay Macron bago siya umalis. Pagkaalis niya ay sinabi ni Dot kung paano ang mga pangyayaring iyon ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Sinabi ni Mash na maaaring nasa panganib siya kung hindi nag-atubili si Kaldo kahit sandali at hindi siya nagcast ng talagang mapanganib na mga spells, kaya baka hindi siya ganon kasama na tao at pagkatapos ng maikling pahinga, sa wakas ay dumating na ang oras para magsimula ang huling pagsusulit. Ang huling pagsusulit ay isang one-on-one na laban at simple lang ang mga patakaran, mananalo ka kung susuko ang iyong kalaban o mahimatay at malapit na silang magsimula sa unang matchup. Sa isang gilid ay si Mash Burnett mula sa Adler Dorm na isang first year na may 7 gintong barya ang pinakamataas sa anumang kandidato. Ang kalaban niya ay si Margaret na nakakuha ng 5 barya, kahit sa mayamang kasaysayan ng Easton ay bihira ang mga talento ni Margaret Makaran at ayon sa headmaster, ito ang pinakamalaking krisis para kay Mash at si Makaran ay labis na nagpapakita ng paumanhin dahil ayon sa kanya, hindi na makakausad pa si Mash. Ang tanging inaasahan niya kay Mash ay tuparin ang kanyang tadhana na mapasaya siya at para kay Mash, ito ay lubos na kakaiba at pagkatapos ay nang malapit na ang announcer na magsimula ng laban, pinigilan siya ni Mash dahil gusto muna niyang kainin ang kanyang cream puff upang makapag-replenish ng calories bago ang workout. Napakaganda ng pagkakataon dahil gusto rin ito gawin ni Macron at sumali siya kay Mash dito, siya ay maraming ginagawang deep. Pinayuhan siya ni Mash na kung maglalagay siya ng sobrang dami ng tartar sauce ay hindi na niya malalasahan ang fried shrimp, ngunit hindi naintindihan ni Macron ang ibig sabihin ni Mash dahil para sa kanya, ang fried shrimp ay umiiral upang kainin ang tartar sauce sa mas masarap na paraan. Ito ay isang bagay na hindi maunawaan ni Mash, ngunit nakikita niya ang mga mata ng isang baliw sa kanya at nakakaramdam siya ng isang malakas na kalaban. Kahit si Dot ay iniisip na talagang mabangis siya base sa kanyang ganap na biased na pag-iisip. Siyempre ay mas baliw ang isang tao ay mas malakas sila at ayon kay Kaldo, ang dahilan kung bakit pinili ng order si Makaran ay dahil sa katiyakan na hindi siya gumawa ng anumang bagay mula sa unang atake, hanggang sa torneo ito dahil may tiwala siya sa kakayahan ni Makaran. Ibig sabihin ay naniniwala siyang tiyak na kayang tapusin ni Makaran si Mash Burnett at ganun kalaki ang pagkakaiba ng kanilang kasanayan, sinimulan ni Margaret ang laban sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang matinding aura na umaabot ng malayo. Pinaghahandaan ni Mash ang kanyang mga kamao sa pag-asang makasabay, na mangharin ang audience sa ipinapakitang magical power ni Margaret, sobrang dami ng magical power na nagsimula ng makaramdam ng kaunting sakit si Finn. Ito ang kapangyarihan na sinasabing katumbas ng mga Divine Visionaries. Nais din makita ni Lance kung paano malalampasan ni Mash ito at sinimulan ni Mash sa pamamagitan ng direktang pagtakbo patungo kung nasaan si Margaret. Pagkatapos ay inatake siya ni Margaret gamit ang pangunahing magic spell na sinagot ni Mash sa posisyon na parang nag-volleyball. Ngunit nang sinusubukan niyang paluan ito palayo, ay parang bowling ball ang bigat nito at hindi na ibalik ni Mash ang serve at tumama siya sa pader sa likuran niya. Umaasa si Margaret na hindi ito ang katapusan dahil pagkatapos ng lahat, ito lamang ang kanyang basic spell. Habang nawawala ang mga alikabok, mabilis na ipinakita ni Mash ang sarili niya at dinala si Margaret sa ere kasama niya, dinala niya ito ng talagang mataas sa langit para sa kanyang spine magic na tinatawag na Hellfall. Ngayon ay alam natin na hindi magiging madali si Mash na harapin, tulad din na hindi madali si Margaret at ngayon ay nagtataka si Dot kung paano nakatakas si Mash sa naunang atake dahil akala niya na tumama si Mash sa pader. Naiintindihan ni Finn kung ano ang nangyari at sinabi niya sa iba na pagkatapos magpas siya si Mash na hindi niya maibabalik ang magic serve,
nagsimula siyang tumakbo pabalik ng mas mabilis kaysa sa spell para makatakas bago siya bumangga sa pader. Habang naglalaho ang alikabok, makikita natin si Margaret doon na nakapost na parang superhero, mukha siyang hindi nasaktan at sinabi niya sa lahat na ito ay simula pa lamang, malayo pa siya sa pagkakaroon ng sapat na kasiyahan at muli silang naghahanda para sa higit pang laban. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.